mag-subscribe ka na. Hello mga buweks, magandang gabi sa inyong lahat, galaw-galaw, para hindi pa paimbor na. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks ko? Ano ba? Ano na? Miss Universe Philippines, diba? But anyway, since hindi naman ganun kaingay ngayon ang Miss Universe Philippines, dito muna tayo sa Miss Grand International All-Stars. Nakakaloka. But anyway, eto na nga. Huwag na tayo magpachumpik-chumpik pa, no? Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday night sa mundo ng pageantry. Lalo na papalapit na ng papalapit. Ito talagang pinakahihintay natin, no? Ang ating pinakamimithi. Pinakamimithi talaga. Ang pageant season, diba? Napakaaga naman talaga. Dahil dito sa All Stars, diba? Nakakaloka yan. Ay, nako. Parang ilang buwan ding nanahimik, no? Ang mundo ng pageantry. Akala natin, mabubulabog sa Miss Universe Philippines. Pero nga itong All Stars ay talaga namang mas maingay pa, diba? Aminin naman natin yan. But anyway, congratulations sa mga nakalusot sa butas ng karayom sa closed door interview ng Miss Universe Philippines, diba? Kudos sa Miss Universe Philippines na talaga namang ang ganda nung kanilang closed door interview. Aminin nyo yan, diba? At ang mga girls, walang tapon ang mga ibinuga at talagang walang nga, diba? So kudos, ang gagaling nila. Meron nga lang talaga mga umangat, no? So ganun lang yun. Pero at least, nakita natin ang mga communication skills ng mga kandidata dito sa closed door interview ay talaga namang wala kang itatapon, diba? Anyway, and congratulations kay Voltaire Tayag, diba? Napakagaling na host, always as ever. Anyway, ayan, sa mga hindi pa po nagla-like siya, please, mag-like kayo dito sa ating video ngayong gabi na ito kung ayaw yung may stroke, diba? Ngayong gabi na ito, diba? Galaw-galaw para hindi may stroke, diba? Anyway, eto na nga. Ang ingay-ingay ng All Stars at talaga namang, ay nako, wala na akong masabi dito, no? Etong All Stars, etong Miss Grand International ay talaga namang may gustong patunayan. Gusto talaga nilang marating ang rurok ng tagumpay bilang #1 pageant sa mundo ng pageantry. Mangyayari kaya yun, mga buwes? Hindi imposible yan. You'll never know, di ba? Pwede ang init. Pwede mag-turntable, di ba? But anyway, titignan natin yan. Aabangan natin ang mga pasabog ng Miss Grand International Organization. But anyway, ito nga, no? Etong si Melissa, no? Or Milicia ng Malaysia. So, talagang nag-withdraw na siya sa kanyang paglaban dito sa All Stars. Bakit kaya? Kasi nga daw ang balibalita dahil daw health conditions, no? Pero okay lang naman, get well soon, Queen. Pero kahit naman lumaban siya, alam niyo naman, di ba? Baka lamunin din siya doon. Nakakaloka. Nilamon nga siya ni Jeff Piaget, di ba? Nilamon siya ni CJ Opiasa at ng mga ibang kandidata, no? Pero anyway, ang gusto ko dito kay Melissa, well, yung ganda niya, okay lang naman, di ba? Pero yung communication skills kasi nito, maganda talaga. Pero sa Miss Grand International 2024 ay inabot lang siya sa top 20, di ba? Kung natatandaan nyo. Tapos biglang nag-runner-up, di ba? Kasi nga, ang daming napaimburnal nung time na yon, mga nagmaldita, di ba? But anyway, naging fifth runner-up siya. Well, congratulations to her. Pero kung wala namang mga napaimburnal, wala siyang di ba? Alam niyo na. So, okay lang din na nawala siya, hindi naman siya kawalan. So, baka lamunin lang siya doon. Ang daming malalakas ngayon, di ba? But anyway, get well soon, Queen. We love you. O, di ba? Anyway, ito naman. Nakakaloka naman ito, no? So, umiingay din ang pangalan ni Doraemon, ni Kim Duyen, o di ba?
na posible daw itong lumaban din, ayan no, ng Miss Grand International All-Stars, ay talaga namang ayaw ding magpaawat, nakakaloka, di ba? Nako, eto ha, etong mga vichin na ito, pag nag-iingay sila ng ganyan, may posibilidad, di ba? Baka nga mamaya ay napagtanto na itong si Kim Duyen na feeling niya siguro high caliber siya, na pwede rin siyang lumaban sa All-Stars, di ba? Hindi din naman imposible yan mga buweks, kasi nga siyempre, veterana na daw. Itong paklitang icheo, di ba? Feeling, di ba? Kung di pa natin alam. But anyway, kahit naman lumaban siya o hindi, wala rin naman tayong pakialam, di ba? Ang pakialam lang natin yung ating mga kandidata, di ba? Eh kung lalaban niya sa All-Star, naku, maraming bashing ang ano niyang Doraemon na yan. Alam niyo kung ano yung ginawa niya kay Atisa Manalo, kay Atisong, di ba? So ayun, ang susuporta lang sa kanya siguro yung mga bitchin na katulad niya. At ganun din yung mga, alam niyo na, yung mga nakikisawsaw ng mga ibang bansa dyan sa Chabi-Chabi, di ba? Lalo na mga Indodilulo, at saka alam niyo na, di ba? Pero kaya ba nilang powers ng Philippines? Siyempre hindi, di ba? But anyway, ayun nga, di ba? Yung nagsalita nga si Atisa Manalo sa interview niya kay Kylie Versosa, hindi na nga rin nakatiis, no? Itong si Bawang, di ba? Alam niyo, talagang bukelya na sila eh. Kaya na rin siya. Naglabas na rin siya ng kanyang official statement na sana noon pa nila ginawa, di ba? Hindi yung ginamit pa nila sa Atisa Manalo para mas umingay yung kanilang pie dyan, di ba? Gamit na gamit sa Atisa Manalo. Dapat inamin na nila yan noon pa. But anyway, thankful naman tayo kay Bawang dahil at least kahit papaano, hindi naman huli, no? Hindi naman huling-huli. At least nagpakumbaba siya. Yun ang mahalaga, di ba? So kudos sa kanya, which is dapat talaga noon niya pag ginawa. But anyway, wala tayong pakialam dito sa mga bitchin na ito. Ang ating mga concerns, walang iba kundi ang ating mga pambato from the Philippines, di ba? So ito na nga. So ganun pa man, yung mga umiingay-ingay na yan, pampadagdag clout lang din yan, di ba? But anyway, ito na nga. So ang MGI All-Stars ay talaga namang nagpasabog na ng mga bigating mga hurado, no, dito sa sa kompetisyon na ito. Nalalapit na, Diyos ko Lord. So nandyan nga si Omar Fauch ba? Or Fauch. Ayan, no? Ang world-renowned pianist and composer, di ba, na dapat talagang isa sa mga judges dito sa Miss Universe 2025. Kaya nga lang, nag-withdraw siya dahil alam niya na eme-eme lang ang pinagagawa alam niyo na, ni Halu at saka ni Raulol. But anyway, nandito siya ngayon sa All-Stars. Ang tsara yan. So gusto ko yan, si Omar. Anyway, ito rin si Jojo Bragais. Ay, naku, ito, kausap ko lang kahapon. Naku, sabi ko sa kanya, naku, Jojo, ayusin mo yung trabaho mo. Ha? Nagigigil ako sa'yo. Ayan, sabi niya, ayusin naman daw niya. President and CEO of Jojo Bragais Shoes. And of course, the owner, di ba? The one and only. So, ito namang si Osmel Sousa, si Tandang Osmel, no? Beauty pageant icon daw, di ba? Siguro icon sa bansa lang nila. Alam niyo naman itong matandang to, ang bias yan, syempre, ang mga Vene, di ba? So, pero, tignan natin kung kaya pa ba niya. Kasi nga, gurangis na siya, di ba? At ito rin, si Isabella Menin, no, ng Miss Grand International 2022. Ay, nako, meron ng, anong tawag dito? Iba't ibang bansa, no? Itong mga ito, may mga kandidata rin sila, Good luck, di ba? Ito rin si Natalie Glibobo. Charot. Nagulat din ako dito, mga buweks, no? Sabi niya, ayaw niya na daw mag-judge. Pero eto ngayon, di ba? Medyo kabado ako dito kay Natalie. Alam niyo naman kung paano itong istrohin ng China yan, di ba? Siyempre, dyan siya nakatira ngayon. Di ba, ang bias niya nga, si Vina Pravinar na yung sagot naman doon sa Miss Universe Final Question and Answer, pasong-paso, di ba? Yung pa rin ang bet niya, siya lang yata may bet. So, ayun, siya daw Miss Universe niya, kaya medyo kinakabahan ako dito. Alam niyo ito mga buweks, no? Medyo ito, paimbor na lang galawan ito. Pero, nako, hindi lang naman siya nag-iisa, di ba? So, lalabas din ko sino yung mananalo. Pero tingin ko dito mga buweks, no? Anyway, kudos dito sa sa mga judges, no? Ng Miss Grand International All-Stars. But anyway, tingin ko, may mga judges, ang ganda ng
anong tawag dito, ang ganda ng ginagawa ni Papuang, di ba? Ang ganda ng ginagawa niya na may mga judges. Kasi kung napanood niyo yung Miss Grand International noong mga unang taon, pangalawa, ganyan-ganyan. Ginanap yan sa sa, yung ginanap ang kala Catriona Gray sa Miss Universe sa Impact Arena. Ayan, panoorin nyo yung 2013, ayan, sa Impact Arena yan. So ngayon, bali may mga judges din dyan, o diba? Ganyan dati yung Miss Grand International. Siguro hindi nagugustuhan ni Papa Nawat yung mga pinipili nila, si Papa Nawat na lang yung namimili, di ba? So ngayon, ang ginawa rin ni Papa Nawat, nag-build siya ng sarili niyang empire. Empire talaga, no? So binili niya yung ewan ko kung building niya yung Bravo Mall or nagre-rent siya doon. Pero ang pagkakaalam ko, binili niya yung buong floor or pagmamayari niya talaga yung buong building. Tapos yung buong floor na yon doon ginaganap ang Miss Grand International o Juan Charay. Maliit lang yon. Pero mukhang maraming tao, di ba? Mukhang malaki dahil yung camera angles and everything. Kudos. Galing, winner. So ngayon, feeling ko dito, okay, maraming judges, pero tingin ko sa hulit-huli, si Papa Nawat din ang masusunod, di ba? Siyempre, pipiliin niya kung sino talaga yung gusto niya para sa organization niya. Bakit? Kasi businessman yan di ba? Businessman yan. For sure, kung itong 5 judges na to ay madadagdagan pa, panigurado siguro madadagdagan pa yan, no? Panigurado sa hulit-huli, isa si Nawat or si Papa Nawat na may pinaka-powers talaga para mamili ng kanyang ipapanalo dito sa All-Star. Siyempre, businessman nga di ba? So, pipili ba yan ng walang dacheng, di ba? But anyway, congratulations sa mga judges and good luck, di ba? Kung paano nila ito i-judge ang mga kandidata. So, eto naman. So, kagabi, pumutok nga ang balita na itong si Stephanie Gutierrez na Miss Universe 2018 from Venezuela ay talaga namang binasag ng bonggang-bongga ang baso dahil talaga namang umiingay ang kanyang pangalan dahil nga lalaban daw ito sa Miss Grand International Venezuela last year pero hindi nga yun natuloy. So ngayon siguro she decided or she realized that she wanted to take this opportunity na makasali dito sa Miss Grand International All-Star. Oo nga naman, syempre, no? Kasi syempre, wala na siyang paghihirapan, hindi niya siya lalaban ng national competition, di ba? So, ura-urada, sok na siya sa banga, di ba? Sa competition internationally. And of course, syempre, meron niyang anong tawag dito, kaalaman sa Thailand kasi nga syempre nag-compete na yan doon, di ba? So ngayon talagang ginrab niya na yung opportunity para makasali dito sa Miss Grand International. Sino ba naman yung ayaw na makalaban sa or makasali sa Miss Grand International dahil tignan niyo naman ang production, di ba? Tignan niyo naman kung paano binuboost ng organization yung mga careers na mga girls na lumalaban dito, di ba? Talagang umaarangkada yung kanilang mga careers at talaga naman yung production and everything talaga nandito sa Miss Grand International. Kaya siguro nung pumutok itong All-Stars ay talaga napagtanto niya na nasasali siya dito at naging totoo na yung mga haka-haka na mga tao sa buong mundo na talagang magjo-join ito ng Miss Grand International. O diba? Nakakaloka ito at talaga namang nag-ingay at ang daming comments talagang nag-trending ng bonggang-bongga, talagang tinalo pa si Gazidi Canados at yung mga ibang mga nandudoon, di ba? Nag-i-smoke yung asawa ko, di ba? So anyway, ito na nga, nakakaloka ito, no? So ngayon, ang sinasabi daw na ito na daw ang ipapanalo talaga ni Papa Nawat. Paano naman nila nalaman niya, di ba? Hindi pa nga nag-uumpisa ang laban. Alalahanin nyo, ito na, no? 5 ang pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International All-Star. Siyempre, nandyan si Fusia Ravenna, o diba, title holder yan ng Miss International Queen. Nandyan din si Kaylin Trajano na lumaban ng Universal Woman last year na alam naman natin ang bunganga nito ay talagang nang lalamon ng buo, diba? Nang lalamon ng buong buo, di ba? Talagang wala itong patawad, talagang hindi ito, ay nako, sasabog ang mikropono dito, di ba? So ito namang si Imelda rin, si Imelda ng lumaban din ng Miss Universe Philippines, no? Na ngayon nga ay wala na doon, ngayon ay lalaban ng Miss Grand International All-Stars. Hindi lang beauty, kundi ang communication skills ito ay talaga namang bumubula ang bunganga, mga buweks.
talagang wala itong patawad. Ay nako, ewan ko na lang talaga, no? Susunugin niya ang mikropono ni Nawat. And syempre nandyan din si Alexa Nunez, di ba? Hindi ako masyadong familiar ka Alexa Nunez. Pero, well, nakatira siya sa Philippines and kung di ako nagkakamali, married siya sa Filipino or Filipino, di ba? At isa rin siyang beauty queen. Yung, ano tawag dito, meron siyang inanuhan nanalo siya sa isang, hindi naman, parang ano yun ano ba yung pageant ba yun? Or parang anong tawag dito, parang pinili sila. I'm not sure. Wala akong idea sa pageant na yan. Yung Noble Award, eme pa. Hindi siya eme, lumabas lang sa bunganga ko, pero Noble yan, Noble Queen, parang gano'n, no? Well, maganda yan kasi napaparangalan or nabibigyan nila ng karangalan yung isang babae or yung mga kababaihan. So, kudos sa sa Noble, kung ano may meron. So yun, congratulations sa kanya. At napakaganda rin ito at maganda rin yung communication skills. And of course, eto pa, si Gazini Ganados na talaga naman. Kinabahan ba tayo? For me, hindi. Ang medyo iniisip ko lang yung communication skills ni Gazini Ganados. Actually, nung isa siya sa mga judges sa Miss Universe Philippines dito sa closed door interview, parang sabi ko, isa siya sa mga judges. Di ba? Parang naisip ko, siguro nag-improve na yung communication skills niya, di ba? Kasi nung lumaban siya ng Miss Universe, or kahit ng Miss Universe or Binibining Pilipinas, medyo alam naman natin yung communication skills niya. But face card, with or without makeup, alam natin na may ilalaban si Gazini Ganados, pati yung kanyang pasarela. So tingin ko mas maganda pa siya without makeup kay Venezuela. Pero syempre, ang communication skills ay isa talagang pinakapangmalakasan sa Miss Grand International at talagang kailangan ay naplakado naayos na ni Gazini Ganados ang kanyang communication skills. Kung hindi man siya ganun pa kagaling sa communication skills, isa ang saludo kay Gazini Ganados. Hindi man siya ganun kagaling sa Ingles or hindi man ganun ka high caliber like Catriona Gray, like Nicole Cordoves or Alexi Brooks or whoever, no, yung kanyang communication skills. Ang gusto ko sa kanya, pag sumasagot siya sa question and answer ay talaga naman nanggagaling sa kanyang puso. At yan ang gustong-gusto ni Nawat, di ba? Yung nakakapag-Ingles at nanggagaling sa puso, coming from the heart, yung isinasagot dito sa kanyang final question and answer. At lalong-lalo na, iba pag nagbibigay siya ng final Q&A, walang headphones. Pero hindi ko lang alam kung baka may tweets ngayon, baka may headphones, di ba? Kasi marami nagre-request niyan sa MGI. So, titignan natin. So, kung walang headphones, makakapag-isip pa si Gazini Ganados kung makakapasok siya sa Final 5, di ba? So, ayun. Pero dito naman kay so wala tayong problema kay Gazini Ganados sa kanyang beauty, sa kanyang pasarela, sa kanyang body. Talaga namang nag-diet siya, di ba? Yung pinost na yung picture niya na parang nag-ano siya sa charity run, parang ganon. Nakita ko yan kay sino to? Welcome to the new era of beauty. Si Maria Gigantes, ayan. So nakita ko yun, yung pinost niya yung picture nila ng Gazini. Sabi ko, oh my gosh, pumayat siya ng bonggang-bongga sa Gazini Ganados. So parang naisip ko na siguro lalaban ito ng pageant. Di ba ganun tayo? Pag may nakikita tayong biglang pumayat, biglang may mga exposures, di ba? Biglang, ay, lalaban to ng pageant. So yun nga, hindi nga ako nagkamali. So lumabas siya as one of the candidates dito sa Miss Grand International All-Stars. So wala tayong problema sa kanya, with or without makeup, pasarela, lahat maganda, no? So gusto natin makita lahat yung improvements niya sa kanyang communication skills. So ngayon, dito naman kay Venezuela, kay Stephanie Gutierrez. So maganda rin ito, pero without makeup, I'm pretty sure kaya siyang lamunin ni Gazini Ganados. Communication skills, sana marunong na siyang mag-Ingles para mas maramdaman natin yung kanyang sagot, para mas makita natin na may improvement siya, kasi mas magandang pinapakinggan yung sagot minsan, no, kung English yung binubuga. Kasi minsan, pag tinranslate ng translator or interpreter, medyo nababawasan or nadadagdagan, no? Swerte mo kung nadagdagan na mas maganda, di ba?
So, nananalo pag gano'n, di ba? So, mas maganda kung English talaga para mas maintindihan ng lahat. Pero wala naman tayong problema kung sariling lengguwahe nila, yung gagamitin nila. Ano? So, okay lang din yon. So, anyway, communication skills wise, tingin ko, yung communication skills ni Venezuela, okay lang din. Pero tingnan natin, baka kasi nakita naman natin yung Miss Universe, diba, 2018. Diba, nakita natin kung paano rin siya sumagot sa final Q&A. Baka naman meron din siyang pinagbago. Baka naman meron din siyang improvement. So, titignan natin yan. So, definitely, etong si Gazini Ganados and of course, etong si Stephanie Gutierrez ay talaga namang kasama yan sa mga front runners, di ba? So, ayan, nakakaloka ito. Sila mga front runners and of course, yung mga pambato ng Philippines, si Imelda, si Kaylin, si Fuchsia, ayan, mga front runners talaga, di ba? So, si Alexia, hindi ko pa siya mailagay as front runner kasi hindi pa siya ganun kaingay at saka medyo hindi pa siya ganun kakilala, no, sa mundo ng pageantry. So, mas makikilala pa natin siya pag nandun na sila sa Thailand, di ba? So, eto munang si Gazini, si Fuchsia, si Kaylin, at saka si Imelda, ang mga frontrunners ng Pilipinas. At balibalita nga na may isa pang lalabas na pang-anim na magre-representa ng Pilipinas sa Miss Grand International All-Stars. Sino ito? Walang iba kundi abangan nyo na lang. Ayoko magbida-bida mga buweks, baka mamaya mag-back out siya, mapaimburnal pa ako, diba? But anyway, eto na nga. So ngayon, lumabas si Stephanie Gutierrez kagabi at syempre pinost ko ang picture ni ang picture ni Catriona Gray, di ba? Napulot ko lang yun sa chabi-chabi. Nasabi ko, ilabas na si Catriona Gray, bumangon ka na dyan, ipasok na to, di ba? Dahil ayan lang ang katapat ni Stephanie Gutierrez sa Miss Grand International All-Stars. Ay talaga namang nag-trending ang ating post sa Facebook at Instagram at pumalo na sa almost 400,000 views ang pinost ko sa Instagram kay Catriona Grace with 11,000 plus reactions and 1,200 plus shares and napakaraming comments na akaloka, pati yung mga shares, mga kung ano-ano pa man. Iba talaga ang kalibre ni Catriona Gray. Kaya kung talagang sasali itong si Catriona Gray sa Miss Grand International All-Stars, ay palong-palo ito, diwa. Palong-palo ito, mga buweks, diwa. Siyempre, alalahanin nyo, bet na bet ni Papa Nawat si Catriona Gray, diwa. Pero siyempre, mukhang suntok sa buwan yan, mga buweks. Siyempre, Miss Universe na si Catriona Gray, di ba? Kumbaga, hindi naman natin sasabihin bababa pa ba siya. Actually, Miss Grand International nga, tumataas eh. Pero siyempre, Miss Universe na yan, di ba? Ang number one pageant talaga sa mundo ng pageantry. Nung kasagsagan niya, nung time niya sa IMG era. Pero ngayon, hindi ko na alam kung saan napapunta ang Miss Universe. Di ba? Nakakaloka. Kung akong tatanungin nyo, kung gusto man sumali ni Catriona Gray sa Miss Grand International All-Stars, why not, di ba? Sino ba naman tayo para humindi, di ba? Pero kung syempre, kung hindi naman siya lalaban, well, okay lang din. Kasi Catriona Gray is Catriona Gray already, di ba? Anyway, kayo, ano sa opinion nyo, mga wex? Ayan, sa tingin nyo, may pag-asa ba ang Pilipinas na masungkit or mag-back-to-back dito sa Miss Grand International All-Stars from 2024, 2025 to 2026? Philippines. Sa tingin nyo ba, malaki ang pag-asa natin dito sa ating mga 5 kandidata para masungkit ang kauna-unahang corona dito sa Miss Grand International All-Stars ngayong taon? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!